So, good day everyone. I'm Anyana Jane Tumakin and we're going to report the topic gender inequality in marriage and criminal laws. So, for the lesson objectives, first is understand fully the concept of gender inequality in marriage and criminal laws. Second is determine the status of gender inequality in selected provisions of these laws. And last is assess provisions on the proposed same sex marriage legislations. Next is the definition of terms. So, definition of terms, I'll just explain kung unsa ang nakasuwat dira para dili na ta magbasa-basa. So, ang marriage kuno is usa na siya ka special agreement or importante na siya na agreement between a man and a woman or sa usa ka babae and usa ka lalaki nga mag-ipon or to live together sa husband and wife. Ginabuhat din nila sa usa ka babae sa lalaki according sa law. So it's official and it's legal. Ang goal ani was to build a life and of course to build a family and and to support each other. Ang purpose aning marriage is to build a family or a new beginning of a family. So example ana is ang usa ka lalaki and usa ka babae is kanang ganahan na magpakasal. They decided to get married, ganahan na sila magpakasal. Pwede sila moadto sa government office, mag-follow sila mga legal processes, and ilang i-promise sa usag usa na unsa nila ka-love o ka-support ang usag usa. So next is in the introduction. Introduction is marriage. Ang marriage kuno is matong giingon is special agreement or pinaka-importante na siya na part sa atong society. Gitan-on ni nato ang marriage nga something na kanang dili gani mabuwag or dili siya mabroken or dili kanang ang pagtanaw nato sa marriage kay kanang perfect gani kaayo. Ang tanaw nato sa mao natong tanaw sa marriage once na ikasal ta murag kanang stable natong life, kuha na natong family and mag-build o relationship sa usag usa. So this idea is written in the 1987 Constitution of the Philippines and the Family Code. The Family Code, gaingon sila na ang marriage kuno is a special agreement between a man and a woman to live together forever. Gina-follow nila ang law and nag-build sila life and family together. So, next is ang kanisiya na ay mga various personal laws also presents a picture of inequality in its provisions apart from the marital laws. So first is adultery and concubinage. Revised Penal Code Article 333 and 334. So sa adultery kuno, ang pasabot ana is ang usa ka babae kuno is pwede siya mapunish or pwede siya makasuhan if kanang example is ang babae is na kanang kasal siya sa usa ka lalaki and nakipag-relationship siya sa usa ka lalaki while kasal siya. So murag nahog na siya nga kabit. So in that case is pwede siya makasuhan, pwede siya mapriso kung mo-file ang lalaki. And ang concubinage is same situation. Ang lalaki pwede po siya mapunish if maginana po siya sa babae, cheat siya sa babae while kasal siya. But the rules is mas stricto kuno sa babae and mas dali lang kuno sa lalaki nga ma-escape ang kanang punishment. Example na if ang babae is mo cheat, pwede siya maadto sa prisuhan ditso, pwede siya makasuhan ditso na. Pero if ang lalaki kuno mo cheat or ang bana, okay, ang law nag-require siya og more proof or more evidence before siya ipriso. Dapat nasa legal evidence or proof na ni-cheat jud siya. Second is Vagrants and Prostitutes Law, Article 202. Ang kanina law, nag-talk siya about vagrants. Vagrants is about is meaning of this is people without homes and prostitutes, but it mainly targets women. So example na is nay homeless na babae nga kanang naglakaw-lakaw sa gabi na daan na pagyud sa gabi na daan, pwede siya maaresto
for just being walking on the street at night, pwede siya makasuhan and pwede siya maaresto. Pero if ang lalaki kuno nga maglakaw-lakaw in the middle of the night, kay kanang dili ra daw makasuhan or marag okay ra kuno. So next is number 3. Night work prohibition, Article 130 of the Labor Code. Before kuno, ang mga babae kuno is dili allowed nga mo trabaho og gabi for certain jobs. Dili wala sila gin-allow sa law ni because of this law. Para kuno ang gamit aning law, aning law is to protect them kuno. Ginabuhat kuno nila para maprotektahan ko ng babae. But kanang limited ra kuno ang job opportunities about sa mga babae, pero if kung lalaki ka kay allowed ra kuno ka. So ang example ani, if ang babae is nag-work siya sa night factory, ay night shift nag-work siya night shift sa usa ka factory, but nasa law is dili man allow ang babae, dapat lalaki raman. So tungod ani mas mustap ang babae og trabaho, so dili siya maka-earn, mas malas yung earnings and mas maglisod na po siya pangitan na po laing trabaho na po. Fourth is next na disputable presumptions, Rule 131 Section 3. Ang kanina rule ko no is nag-use siya sa court kung walay clear evidence. Ang uban ani kanang nag-assume sila, unfairly nag-assume sila sa usa ka butang about sa usa ka babae. Example na is about sa behavior sa babae or ang pagka kanang honest sa babae. And last is rape law and marriage, Republic Act 8353. Before kuno, if ang lalaki kuno is mo-rape sila usa ka babay, and then ilang gipakasan ang ilang gipakasan ng kanang babay na ilang gi-rape, nag-ingon ang law nga pwede na siyang dili ma-punish or pwede na siyang dili ma-preso or pwede na siyang dili makasuhan kaya iyang mang gipanagutan ang iyang gibuhat sa babay. But tungod ani bati ka siya or unfair ka siya sa babay, kanang kay murag gi-force gani ang babay, like dangerous ka siya sa usa ka babay kay feel niya is gi-force siya, imbis dili tutuyo nakuan naganahan siya but gi-rape siya but wala siya mahimo kay tungod gi-force siya in the sake sa lalaki nga para dili lang siya magpreso. So unfair kayo. So next is the primacy of the decision of the husband or father. So first is the Article 14. So sa Article 14, if so dili na ko basahon but ako na lang i-explain or i-report. So if nako ni man nag-uyab nga nag-age og 18 to 21 years old and wala pa sila nakasal sa una but ganan sila magpakasal na in age 18 to 21, dapat kuno mag-get sila permission or consent sa kanang mga guardians nila. Ang pwede diri is ang father, ang mother, kung wala na ang usa ka parent, so ang guardian na lang. Next is ang legal guardian or ang person nga legally nag-in charge nila. So ang kaning permission or ang consent dapat isuwat ni siya official and pwede ni siya ma-done into two ways. So sa first way is ang parent or ang guardian kay moadto sila personally sa City Hall, sa local civil registrar, and mag-sign sila permission dito na kanang musugot sila inana like naji permission or consent. Or sa ikaduha na way, ang parent or ang guardian magsuwat sila signs an affidavit or a legal statement in front of two witnesses and an official like a notary public nga nag-watch nila and nag-approve ani. Next is Article 96. If ang banang kuno and mag-asawa or siyempre married na sila and na sila community property or na sila shared property or assets, both of them dapat sila duwa ang manage together and mag-make sila decisions together. But if kung dili kuno mo agree, ang decision sa bana ang dapat sundon unless ang asawa is moadto sa court and to challenge it. Pero gihatagan na siya within 5 years para iyang i-prove ang iyang side.
So next is Article Article 211. Both the father and mother is na ay right and na ay responsibility na alagaan o mag-make decisions para sa ilang anak. Both of them is na ay right and responsibility na alagaan or mag-make decisions para sa ilang anak. Dapat mag-work na sila together on saan pagpadako sa bata and mag-make po sila mga important choices about sa bata, about their lives. But if kung dili kuno mag-agree ang both parents ani, ang decision sa father mao ang dapat ang masunod. Unless ang court or ang judge nga hatagan niya ang mama og final authority. So next is Article 124. If ang married couple kuno kay naay conjugal partnership or unsa ng conjugal partnership, it explains or shared property or earnings from during the marriage. Both kuno ang bana and ang asawa nga should manage and enjoy it together. But if kung dili kuno sila mag-agree duha kung unsa ang buhaton nila silang property, ang decision gyapon sa bana ang dapat masunod. Same sa kung giingon, if mo nang mahitabo ang wife, pwede mo adto sa court iyang i-question and hatagan siya 5 years nga iyang i-prove ang iyang side. So last is Article 225. Both kuno ang father and mother is automatic na sila mahimong legal guardians of their minor or sa ilang anak under 18 sa property sa ilang anak. Dili na nila need moadto og court to be officially named as guardians, kaya automatic na guardian sila. Dapat daw nila i-manage ang property sa child together o mag-make sila decision as a team. But if kung dili sila mag-agree, same ra gihapon ang decision ra gihapon sa father ang masunod, unless ang court or ang judge kay hatagan po niya og authority ang mama. And that's all of my part. Thank you. The first bullet is the adultery involves a wife who engaged into sexual intercourse with a man not her husband. So din part is ang wife daw kay kana bitong na siya relasyon sa uban na lalaki. So ang kanina kuan kay pwede siya ma-punish ani sa kuan if ang kanang na siya legal na husband. So the next one is the concubinage involves an husband who has a sexual intercourse with a woman, not his wife, and under scandalous circumstance. And the second is keep another woman in a conjugal home or combinating with another woman in another dwelling. So kani is the first one is ang husband if magda siya og woman sa kanabitong sa lahi na bay, sample na siya asawa niya kanang nasa gida na babae dito silang kuan kay pwede siya makasuhan na kay ang katuyang kuan naman siya legal wife so ang iyang gibuhat kay wrong na kay kanang na naman siya asawa so kay nagda siya glain na kanang babae bitaw na nya kanang na siya legal wife so dili na pwede. So ang the penalty of the person of impossible on paramour and adultery and the penalty of discharge of banishment falls of all combined. So next, biga. Pero in short, an adultery is committed by a wife and should be charged together with another man. While time espionage is committed by a husband and should be charged together with another woman or concubine. So the forgiveness clause and the crime of rape RA 8353 or the anti-rape law. Next, biga. So dili lang nako siya basahon na. So diri kay highlights that while legislation of the same-sex marriage as represent progress the family code and still contains provision favoring the man over the woman daw. And ang particularly daw ang criminal law ani is ang penalty daw kay for infraction kay maybe
May be disproportionately applied. And the one ani is dapat daw ang gender bias within the existing legal framework. And ang penalty ani kay ma-double standard kay because kay nagkuhan man ni siya og kanang consequence potentially and applied to a woman or adultery than man for concubinage. And this reflects on the gender bias within the legal framework. So next we go. So exclusive definition of prostitution. Next. So the Article 202 of the Revised Penal Code, made by Republic Act number 10158, retained the decades-old definition of prostitute as a woman who, for money or profit, habitually engaged in sexual intercourse o so ang kuan ning definition na is kanang kung ang usa ka kanang kuan ani kay nag-involve sa engaging agreeing or the offering to engage in sexual conduct with another person and the return for free. Example na, di ba, naman ay mga prostitute sa kanang sa pala ni kay kanang nasa street level prostitution, kanang mga babay na naasa kanang nasa daan bitaw niya magpaabot sila ni mga lalaki na kuan niya kanang ilang ikuan nilang lawas for kuan ra nana example ani sa prostitution. And the following this definition is a man who peddles sexual acts for profit is in the effect and invincible in the eyes of law. This make the actor there of immune author person. So next. So the summary is the final code contains marital laws that include provision which depicts gender inequality. Legislation of the same-sex marriage are the good initiatives to address their issues on gender inequality in marital laws. And criminal laws are not that different as clearly, and some provision therein is the favor the male sex over the female sex. Ang worst pa dyan, ani, is the dispersion to crimes involving penalties for infraction. So dapat jud kanang dapat jud ang kanang ganito bitaw na atay batas kay kanang para ang tanan victim kay naadtay kanang justice sila na pa sila freedom to na masulti kung sa ilang experience. So that's all for our report.